Maraming mga Katoliko na ang pinaghahawakan nila kasi kahit hindi ako nagsimba, mabuti naman akong tao. Meron ngang kaso sa amin na ang anak na possessed, and then after na naging normal siya, nag-interview ako sa papa. Ang pinaghawakan din ng papa, alam niyo, kahit hindi ako nagsimba, basta dumaan ako sa simbahan, mag-antanda naman ako ng cross. Iyon lang ang pinaghawakan niya. Kahit hindi nagsimba, basta dumaan ako ng simbahan, na mag-antanda ako ng cross. Kung sisilipin nating mabuti ang utos ng Diyos sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 30, 31, malinaw yan. Ano ang unang level sa kanyang utos? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Unang utos yan. Pangalawa, the second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Okay. Sa mga binyagang Katoliko na ang pinaghahawakan nila, kahit hindi ako nagsimba, mabuti namang akong tao. So ibig sabihin, hindi na sila dumaan sa unang level. Love the Lord your God with all your heart. Paano po ba natin mamahalin ang Diyos with all our heart? Frequento the sacrament. Dahil ang sakramento ay nagpo-form ng pag-ibig sa atin. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Napakalinaw ang utos ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya sa San Juan 14:15? Sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Ano po ba yung standard ng Diyos para tayo united with our Lord Jesus Christ? San Juan Kapitulo 6, versikulo 53, malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya? Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Naku, delikado pala para sa mga Katoliko na hindi nagsimba, ang pinaghahawakan, mabuti naman akong tao. Oh, kahit hindi ako nagsimba, paano ka makaangkin ng buhay na walang hanggan dahil ang standard ng Diyos hindi yan nagbabago. Maliban na ikay kakain at iinom sa aking dugo, kayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkatikais ko sa mga kilalang Katoliko na hindi nagsisimba, yun talaga ang kanilang pinaghahawakan. Okay lang, mabait man ako. Okay lang, mapagtulungin man ako kahit hindi ako nagsimba. Yun ang kanilang pinaghahawakan, no? Kung okay ang takbo sa buhay mo kahit hindi ka nagsimba, dapat matakot ka na. Dahil nahulog ka na sa bitag ng demonyo. Okay ang buhay mo, okay ang negosyo mo kahit hindi ka nagsimba, nasa bitag ka na ng demonyo para hindi ka maghahanap ng Diyos na kailangan para sa kaluluwa mo. Tulad sa binanggit ko na noon na isang kaibigang sekretary ng doktor, binigyan ko siya ng cross, Benedictine cross, blessed and exorcised Benedictine cross. Ibinigay ko sa kanya. Alam niyo, nang nakauwi siya, babae ito, nang nakauwi siya sa kanilang bahay, nagkaproblema pala sila. Dahil ginagambala sila. Di nakatulog ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, sinakal daw ng itim na shadow, at ang kanyang mama, grabe talaga. At ang sinabi nila,
mula nang nadala nila itong ibinigay kong Benedictine cross, ano ba umanong nangyari sa kanilang bahay? Di na sila makatulog. Ginagalaw na sila umano ng mga fallen angels. Bakit? Kaya nagtanong ako sa kanila. Nagsisimba ba kayo? Sabi nila, hindi, matagal na kaming walang simba. Nagro-rosary ba kayo? Lalo na wala kaming rosary. Basta nagtatrabaho lang kami. Sabi ko sa kanila, yon, nasa kamay na kayo ng demonyo, matagal na. Kaya, ginambala kayo, bakit nagdala kayo ng ganito? Na sakramental ng simbahan. Gusto nila nang magpa-deliverance. Sabi ko, mangumpisal muna kayo kung ilang taon na kayong walang simba. Kaya yun po, kapatid, delikado, no? Malinaw yung standard ng Panginoong Diyos sa atin. Ang standard ng ating Panginoong Hesukristo, Juan Kapitulo 6, 53. Sabi niya, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kaya sa lahat ng mga Katoliko na may pinaghahawakan na ganyang prinsipyo, dapat matakot na kayo. Balikan natin, tandaan natin ito ha. Noong ginawa ng Diyos ang mga isda, saan siya? Kinausap niya ang tubig, di ba ba? Noong ginawa niya ang mga tanim, kinausap niya ang lupa. Pero nung ginawa niya ang tao, kinausap niya ang sarili niya. Let us make man according to our image and likeness. Ano po bang ibig sabihin nito? Tanggalin mo ang isda sa tubig, mamamatayan. Tanggalin mo ang tanim sa lupa, mamamatayan. Tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo. Sa di mo pagsamba, buhay ka pa, patay na ang kaluluwa. Maibalik lang ang buhay ng kaluluwa kung tayo'y mangungumpisal.